ACC News Balita. Maaasahan, makatotohanan, mapagkakatiwalaan. Narito ang mga maiinit na balita sa hapong ito. Bagong Associate Dean ng CAS, tutukan. Barko ng Pilipinas at China, nagbanggaan. 4 ang sugatan. Pinoy na estudyante, bumida sa exhibit ng National Science and Technology Week sa World Trade Center. Bea Alonzo at Dominic Roque, hiwalay na ayon kay Boy Abunda. Taylor Swift, magre-release ng mga awitin bilang selebrasyon ng kanyang The Eras Tour. Track and field competition ng NCAA Season 98, opisyal nang binuksan. TikTok filter na nagpapatanda, pumukaw ng mga emosyon. Ang mga paglulunsad ng artillerya mula sa Lebanon, dumaon sa Israel. At ang weather sa mga susunod na araw, alamin. Miyerkules, ika-20 ng Marso, 2024. Time check, alas 2:30 ng hapon. Tagahatid ng impormasyon. Saan man ang lokasyon. Alamin ang mga bagong pangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. At mga balitang dapat ninyong malaman, tutukan! Opisyal nang itinalaga ng JRMSU sa bagong administrasyon ang bagong Associate Dean ng College of Arts and Sciences. Live sa JRMSU si Jari Lay Badlon. Jari, ano na ang kaganapan diyan? Marty, itinalaga na nga ng Jose Rizal Memorial State University ang bagong Associate Dean ng College of Arts and Sciences noong ika-11 ng Marso 2024. Inanunsyo ng JRMSU ang bagong Associate Dean ng College of Arts and Sciences noong ika-11 ng Marso sa umaga matapos ang flag raising ceremony. Ang itinalaga na bagong Associate Dean ng CAS ay si Dr. Archer C. Campoy, isang Professor 4 galing sa Faculty ng College of Arts and Sciences. Si Dr. Campoy ay graduate ng Doctor of Philosophy in English Major in Language sa Universidad ng San Jose Recoletos, Cebu City noong ika-30 ng December 2018. Bilang isang scholar ng CHED. Siya rin ay Juris Doctor degree holder sa Universidad ng Misamis at nakapagtapos ng Master of Arts in English sa JRMSU, Dapitan City, kung saan siya ngayon nagtuturo sa loob ng 21 taon at pinarangalan ng the most outstanding faculty. Sa loob ng 21 taon, hindi lamang siya nagturo kundi naging program coordinator din siya sa ilan sa mga program ng JRMSU katulad ng Bachelor of Arts in English Language Studies taong 2012 to 2014, EB Mass Communication taong 2003 to 2007, at EB Political Science taong 2008 to 2011. Naging advisor din siya ng school paper sa loob ng 10 taon. Naglingkod din siya bilang pinakaunang Board of Director of the Association ng Government Public Information Officers sa Region 9. Bilang Chairman sa Nutrition Communication Network ng Region 9, bilang pinakaunang President ng Graduate School ng GRMSC, at bilang pinakaunang President ng Employees of GRMSU FEA Incorporated. Sa loob ng 9 na taon at nagbigay ng parangal sa universidad nang manalo siya sa isang programa ng National Central Office, Manila Office of Civil
Service Commission na 2011 Search for Presidential Lingkod ng Bayan Awards. Sa kasalukuyan, kamakailan lang ay itinalaga siya bilang bagong Associate Dean ng College of Arts and Sciences. Prinisinta naman ni Dr. Campoy ang ilan sa kanyang plano para sa hinaharap. My preparation for the College of Arts and Sciences focuses on the fourfold functions of the university, not only in research, extension, instruction, and production, but also in building human capital like producing quality and competent graduates. As an educator for a decade, my total discernment for education is that it is considered a passport to social mobility. It is the liberator of an individual from the shackles of ignorance, economic quagmire, and depression. I profess to produce graduates who are capable of finding productive employment in the various sectors of the global arena in order to participate in saving the global economy. I shall profess further to generate more research and innovations that the global world will benefit from in terms of producing substantial ideas for societal impact, if not for the commercialization of outputs in order to transform the lives of our clientele. Now, if I were to prepare a short-term plan for the research and extension programs of the College of Arts and Sciences, my priorities are aligned in the following areas. Number one, a research-driven extension with a high societal impact, inclusive, as I have said a while ago, of commercialization of outputs in order to improve the quality of life among our stakeholders. Consequently, helping our citizens to improve their economic situations. Number two, the research and extension programs shall both be community-driven services, where the end products of our outputs are individuals who can really fulfill their physical, intellectual, emotional, and social needs and participate in the basic functions of society and ultimately contribute to the economic development of the country, the Asia-Pacific region, and the global world as well. Number three, the research and extension programs shall be both the accreditation-driven. This is in order to be compliant with the benchmark statement for the evaluation. Otherwise, the accreditation status will be downgraded if not maintained and or upgraded. So, the university, the College of Arts and Sciences, will grow its human resources in terms of SOOCS leveling and categories of state universities and colleges of the Philippines. Accreditation is a requirement sine qua non, for if you take the other end, the system of university operation, college operation will not improve, for who shall assess the statutory and the regulatory mandate of the university, of the college, when accreditation is taken out. The objectives shall be aligned with the goals of the university, the national government, the regional community, the country as well in general, to address the pressing needs and issues that the college, that the university shall be of great help in its fourfold functions. What about the strategies? The strategies shall include the following: usage of stakeholders groups to identify ongoing issues, usage of knowledge in the field of the leverage to non-extension faculty involvement, write postdocs on associates into the grants and ask them to assist the extension program delivery, and involve agents in managing, coordinating, or monitoring trials in their service regions. Usage of stakeholders to develop participatory research programs, publish results of program evaluation in the disciplinary journals, and look for mentors at all levels in the system as part of the evaluation work. I think that would be all. Sa ngayon ay inabangan naman ang mga hakbang na gagawin ni Dr. Archer Campoy sa kaniyang posisyon bilang bagong CAS Associate Dean. Balik sa inyo, Gimarty. Maraming salamat, Jarilay Badlon. Sa pagpapatuloy ng tensyon sa West Philippine Sea,
4 katao ang sugatan matapos ang banggaan ng barko ng Pilipinas at China. Ang insidente ay naganap habang ang bangka ng Pilipinas ay nagsasagawa ng resupply mission sa Anguin, Seoul. Narito ang mga detalye sa pagbabalita ni Justin Zamora. Patuloy pa rin ang agawan sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. At tila mas lalo pang ang tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang pag-ataking sinagawa ng China sa barko ng Pilipinas. 4 katao ang sugatan ng bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang bangka ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 5 ng Marso ng kasalukuyang taon. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nabasag ang windshield ng Onaiza dahil sa ginawang pagbomba dito ng mga barko ng CCG na nagresulta sa pagkasugat ng 4 na tripulanteng sakay nito. Ang mga hindi pinangalanang tripulanteng Pinoy ay kaagad namang binigyan ng paunang lunas ng mga tripulanteng sakay ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Ito po si Justin Zamora, ACC Balita. At sa aming pagbabalik, makabagong teknolohiya, ibibida. Dominic Roque at Bea Alonzo, hiwalay na nga ba? At ang weather sa mga susunod na araw, tutukan. In a world plagued by violence against women, countless suffer in silence. Trapped in a cycle of fear and despair, their voices drowned out by the deafening roar of oppression and cruelty. Each tear that falls carries with it a story of pain, a narrative of injustice that echoes through the corridors of time, begging to be heard, pleading for change. But amidst the darkness, there is a glimmer of hope. Sometimes all it takes is one helping hand to change everything. Each time, women stand for herself. She stands up for all women. No woman wanted to be violated. Violence against women is not cultural, it's criminal. Equality cannot come eventually. We must fight now. There is no force more powerful than a woman determined to rise. End violence against women act. Mga imbensyon ng mga estudyanteng Pinoy tampok sa National Science and Technology Week sa World Trade Center sa Pasay City. Kasama rito ang device para sa microplastic detection at electric vehicles ng ilang universidad. Pinagdiwang naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kakayahan ng mga siyentista sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Nagbabalita, Angel Morales. Bumida ang mga imbensyon ng mga estudyanteng Pinoy sa exhibit ng National Science and Technology Week sa World Trade Center sa Pasay City. Gaya na lang ng device na kayang makadetect ng microplastic sa tubig o yung plastic na di nakikita ng mata sa sobrang liit at delikado sa kalusugan at kapaligiran. Gawa yan ng estudyanteng si David Atup ng Philippine Science High School Central Visayas. May mga electric vehicle din gaya ng converted tricycle o C-trike ng mga Cagayan State University. Mas tipid daw ito dahil hindi di gasolina. Bumida rin ang electric boat ng Mabuhay University. Napabilib ng mga yan si Pangulong Bongbong Marcos, pangako ng Pangulo, tuloy ang suporta ng gobyerno sa mga siyentista ng bansa. Kailangan daw ang kanilang kaalaman at kakayahan para mapabuti ang buhay ng mga kapwa Pilipino. Para sa Showbiz Balita, narito si Showbiz Queen of Chika, Rovi Barrera. Rovi? Salamat, Julie. Matapos ang ilang bulong-bulungan, dumadag na nga si King of Talk, Boy Abunda, sa mga nagsabing hiwalay na nga sina Bea Alonzo at Dominic Roque.
Narito ang report. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni King of Talk ang mga nakuha niyang impormasyon mula sa isang source kaugnay sa breakup ni Bea Alonzo at Dominic Roque. 2021 pa nung i-reveal ni Bea na in a relationship na siya with Dom. At July last year lang, nasurpresahin ni Dominic si Bea sa kanyang proposal. Pero ngayon, wala pang isang taon na sabi naghiwalay na ang dalawa at ayon sa source si Tito Boy, isinauli na daw ni Bea ang engagement ring kay Dominic. Pansin din sa mga IG post ni Bea na hindi na niya isuot ang singsing. Wala pang pahayag si Bea at Dom kaugnay dito. Roby Barrera para sa ACC Showbiz Chika. Magtuloy-tuloy na kaya ang pagbuti ng panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin mula kay weather forecaster Sherlyn Masion, live mula sa ACC Balita Weather Center. Sherlyn, ano na alagay ng panahon? Salamat, Jay Marty. Magandang hapon mga kabowman. Kumpara nitong mga nakalipas na 2 linggo, mas kakaunting lugar na lang ang uulanin. Yan ay dahil sa western section na lang po ng Luzon makakapekto itong hanging habagat o yung southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, wala rin namang bagong sama ng panahon o bagyong nagbabadya na pumasok umabuo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At base naman sa datos ng Metro Weather, tuloy-tuloy nang mababawasan ang mga matitinding ulan dito sa Luzon. Mahina hanggang sa katamtamang ulan na lang po yan sa ilang bahagi ng Benguet, Zambales, Bataan, Mindoro provinces at pati na rin sa ilang bahagi na lang ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao naman, halos walang ulan po bukas ng umaga, pero pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na. Dito yan sa Antique, Negros provinces, Soc-Sargen, ganun din sa Bukidnon at Davao region. Silipin naman natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa sa ilang pangunahing lungsod sa bansa. Dito sa Metro Manila, nakumaalinsanan na po ulit ang ating panahon. Ang maximum temperature natin naabot sa 32 degrees Celsius. Pero mga kabowman, posible pa rin ang pagkakaroon ng localized thunderstorms, lalo na po sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa Metro Cebu naman, inaasahan po natin na magiging maaliwalas din naman ang pangkalahatang panahon dyan. Habang sa Metro Davao, magiging bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan at ang temperatura posibleng pumalo po yan ng 33 degrees Celsius. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng mga pagulan. Posible pa rin ang pagkakaroon ng localized thunderstorms. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Sherlyn Masion, ito ang ACC Balita Weather Center. Maaasahan anuman ang panahon. At sa aming pagbabalik, naghanda na ang Israel upang makipagdigmaan laban sa Lebanon. Pop icon na si Taylor Swift, may supresa nga ba sa mga Swifties sa The Eras Tour? NCAA Season 98 Track and Field, magbubukas na! At kinaaliwang trending na TikTok filter na gagawin kang matanda. Abangan! Lahat ng yan tututukan! Welcome to a world where education transcends boundaries and empowers the next generation of leaders. At our institution, we believe in fostering a learning environment that nurtures creativity, curiosity, and critical thinking. Ang rason nga nung dili ko na-eskwela ay asay gaduol siya sa akong balay, dako siyang eskwelahan nga pwede mag-provide og daghang estudyante and of course, dagan siyang gina-offer nga mga courses. Imagine a place where every classroom is a canvas for innovation and every teacher is a guiding light in shaping young minds. Here, we embrace diversity and celebrate the unique talents of each individual. From hands-on learning experiences to cutting-edge research opportunities, we strive to provide a holistic education that prepares students for success in an ever-evolving world. I choose to study here in this university because there are many benefits in attending this university. First and foremost, this is a free tuition fee college. So when I say free tuition, I can say that this is a really huge help to all parents and students like me. So we don't need to pay tuition anymore. Next is this university provides, because I believe it can provide me the best quality education. It provides ensuring that students
to receive a sound education. And lastly, this is a community college, so I have the financial benefits that I could continue staying at home, no paying bills and rents. Our commitment to excellence extends beyond the confines of the classroom. Through community engagement initiatives and service learning projects, we empower our students to make a positive impact in society. From organizing local cleanup drives to participating in global humanitarian efforts, we believe in instilling values of compassion, leadership, and social responsibility. Pili ko po ang universidad na ito sa kabuuan. Ito ay isang mahusay na paaralan at angkop para sa mga mag-aaral o mga kabataan dahil sa mga oportunidad na alok nito at mga dedikasyon sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon para sa lahat. Join us in a journey of discovery, where the pursuit of knowledge knows no bounds. With state-of-the-art facilities and dedicated faculty members, we offer a dynamic learning environment that inspires greatness. Whether your passion lies in the arts, sciences, or humanities, there's a place for you here to thrive and excel. The reason why I choose to study in this university is because of the benefits. And the benefits I gain from studying in this university are the academic growth, career opportunities, and personal development. The institution that stands at the forefront of academic excellence and innovation, Jose Rizal Memorial State University. With a rich history dating back decades and a vision for the future that knows no limits, we invite you to become part of our vibrant community. Enroll now. Sa isang maigting na pangyayari noong Martes, ika-19 ng Marso, ang Lebanon at Israel ay nagkaroon ng matinding paglulunsad ng artillery na nagdudulot ng tensyon sa kanilang hangganan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na labanang bumabalot sa rehiyon. Narito si Mariette Quinianola para sa pagbabalita. Ang mga paglulunsad ng mga artillerya mula sa Lebanon ay dumaong sa mga ilang lugar sa Israel noong Martes, Marso 19 ngayong taon. Ayon sa isang pahayag mula sa Israel Defense Forces, ang mga fighter jet ng IDF ay tumama sa Hezbollah military compounds sa mga lugar ng Aita Ashab, Mayes El Habal at Al Adeza. Dagdag na Hezbollah terrorist infrastructure ay tinamaan sa mga lugar ng Nakura at Farkela. Kinumpirma ni Hezbollah na nagbunsad sila ng 8 pag-atake sa Israel noong Martes. 7 laban sa mga target ng militar ng Israel at 1 sa Zaraite settlement. Pahayag ni Hezbollah, ang mga pag-atake ay bilang tugon sa mga pag-atake ng Israel sa mga nayon at sibilyan. Sinabi ng pahayag ng IDF na tinamaan ng artillerya ang mga pinagmula ng apoy. Isang kahina-hinalang aerial target ang tumawid mula sa Lebanon patungo sa teritoryo ng Israel, sa lugar ng Yeftah, isang kibbutz sa hilagang Israel, at matagumpay na naharang ng IDF Aerial Defense Area, sabi ng pahayag. 2 sundalo ng IDF ang nagtamo ng katamtamang pinsala at dinala sa isang ospital upang makatanggap ng medical na panggamot. Ang Israel at Lebanon ay nakipag-crossfire sa kanilang mga hangganan nitong nakaraang buwan. Mariette Quinianola, ACC, Balita. Muling binuhay ni American singer-songwriter Taylor Swift ang ating mga puso na mag-release siya ng bagong kanta. Ang balita ang hatid sa atin muli ni Rovi Barrera. Excited na ba kayo, Swifties? Inanunsyo ni American singer-songwriter Taylor Swift na maglalabas siya ng 4 na awitin bilang selebrasyon ng kanyang The Eras Tour. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Swift na ilalabas ang 4 na awitin sa hating gabi na nasa bandang 1:00 ng tanghali naman sa oras dito sa Pilipinas. Ani niya, magre-release umano siya ng 4 na kanta na hindi pa na-release sa kanyang album na Midnight bilang selebrasyon ng kanyang The Eras Tour. 3 umano sa mga ito ay Taylor's version songs, habang isa naman ay Never Heard Before song.
Magaganap umano ang The Eras Tour ni Swift mula Marso 17 hanggang Agosto 7 ngayong taon. Ito muli ang unang tour ni Swift makalipas ang 5 taon matapos ang kanyang Reputation Stadium Tour noong 2018. Groovy Barrera para sa ACC Showbiz Chika. Nagbubukas na muli ang track and field competition para sa Season 98 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ating alamin mula kay Dayan Dabatos. Back on track na nga ang track and field competition sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Matapos ang 3 taong paghahinto dahil sa pandemya, ang mensahe sa mga lalahok parehas ang motto this year, achieve greatness every day. Mas pinasaya pa ang opening ceremony ng performances ng Kapuso girl group na XOXO, kasama sina Rial, Lyra, Danny at Mel. Sa 2-day competition, tuloy-tuloy ang sport events tulad ng 100 meter, 200 meter at 400 meter dash, javelin throw at discus throw. Inawardan na rin ngayong hapon ang mga atletang nanalo ng gold, silver at bronze medals sa mga individual competition. Record breaker ng NCAA ang 3 nanalo sa discus throws sport event. At record holder naman ang atletang mula sa University of Perpetual Health na si Rachel J. Recaforte na nag-record of 6.91 meters. Nagbabalita, Dayan Dabatos. Tampok ang kinaaliwang trending na TikTok filter na gagawin kang matanda. Halo-halo naman ang mga emosyon na nararamdaman ng mga netizens. Tunghayan sa mga kwento ni Shara Pangasian. Ganito sila ngayon. Paano sila pagdating ng panahon? Marami nang sumubok. Inalam ang hangganan ng kanilang buhay. Aabot ba sila sa edad de peligro na pwede nang daanan ng patubig ang mga kulubot mula pisngi, noo hanggang alit? Ayon sa mga dalubhasa, perfect aging ang datingan ng app. May mga wala halos pinag-iba kung patangusan ng ilong ang usapan. Maging mga celebrity, sumubok. Yung Sunshine Cruz ha, ganda pa rin. At si Gabby Garcia ay walang halos tinanda. Gusto niyo ba makita si David Di Magiba na tumanda? Si Ranyo Raimondo. O, di ba? Tumatanda na nga. Paulit-ulit ng salita At don't get Don Jora Strong ha. Friendly lang talaga siya. Shara Pangasian, ACC Balita. Mula sa bulwagan ng pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang ACC Balita. Isang mapagpalang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang tagapagbantay, J. Marty Clapano. At ang inyong kaagapay, Julian Lahera. At kayo ay nakikinig sa ACC Balita.